kwentuhan, manalbeka mo yan, painawaman o mamangan. Taga Central Luzon, let's carry on. Tagalog man o Kapampangan. It's a beautiful night, and you are on spotlight. Mga kaibigan, basta Kapampangan, manyaman. Isang napakaganda at napakasarap na araw sa inyong lahat mga kaibigan. Spotlight na naman po. Samahan niyo ako sa loob ng isang oras upang hanapin ang nagniningning na liwanag ng ating panauhin. Malinamnam at masarap ang ating episode ngayon dahil pagkain po ang ating pag-uusapan. Joining us is the man behind the legendary restaurant that serves mouth-watering Kapampangan cuisine. Everybody's Cafe, mga kaibigan. Please welcome Mr. Poch Jorolan. Hi, Poch. Hello, Andy. How are you? Mga kaibigan, si Poch po ay anak ni Tita Pet and Tito Noel Jorolan. So, Poch, mas matanda pa ang Everybody's Cafe sa'yo. Mas matanda pa di hamak sa akin. I see. So, how does it feel growing up in a restaurant na napaka-popular during those times? Literally, I can say, lumaki ako sa kusina. Ah! So, yun ang naging playground namin. So, Yung restaurant mismo? Yung restaurant mismo. So, yung mga bikes namin na malilit kami, we remember, we go around the dining hall, sa kitchen, may nababangga kaming customers. So, lumaki kami ng ganun. I see. Talagang family restaurant to, family venture talaga to. Yes, no? it's a family restaurant and I'm a third-generation family member who runs the business. I see. So, up to now, lahat kayo in the family nagtutulungan? It's my mom and I. So, my mom is the main Tita Pet. Yeah. Siya pa rin ang big boss. Yeah. And then I help her. Tapos on special events, my sister Nami, who's a US trained chef, siya ang tumutulong din sa amin. O sa mga kabataan na hindi pa familiar din sa Everybody's Cafe, yan po ay nasa tabi po ng Assumption. Pag pumasok po kayo sa Assumption, dito po sa MacArthur Highway, no? This is along MacArthur Highway before going to Unisite. Yes, That's the ayun. area. Anyway, so Poch, how many brothers and sisters do you have? We are 4 siblings, so I'm the eldest, I'm the only boy, and I have 3 sisters. 3 sisters, and are they in any way related to cooking? They all cook. They all cook? We all I cook see. in the family. I see. Kanya-kanya kami mga specialties. Yes. So just imagine the riot in the kitchen every time we have a long weekend. Yes. Do you fight in the kitchen na, ay, hindi pwede yan, kulang sa asin, kulang sa ganyan, kulang sa ganitong sahog, ganun? That's natural kasi kanya-kanya kami mga taste eh. Okay. Pero nag-enjoy kami. We enjoy doing that. One of your siblings is an artist. May lumabas na artist, hindi lang culinary artist. She's a singer. Yes, si Pam. She's the youngest. Singer siya. Naging part siya ng De La Salle University Chorale for 4 years and she was a scholar. I see. Wonderful. Anyways, growing up, did you like eating Kapampangan food? For the longest time, I thought Kapampangan food is Filipino food. That's the only food you know. That's the only food I know. It must be very challenging to come up with a Kapampangan restaurant in a Kapampangan country, in a Kapampangan place where most of your target customers are Kapampangans na mapagsistilangan king pamangan, eh? That's true. Totoo yun. Yeah. Totoo yun. Kaya kami, we still maintain the quality that my grandmother started. Yeah. So very particular siya sa cuts ng meat, sa ingredients na gagamitin. For example, yung chorizo namin, even if nagkaka-shortage tayo ng yung brand na ginagamit namin, umaharap kami ng ways para yun pa rin ang gagamitin namin na brand. So we have to maintain that certain standard. Para at least kung meron kang bisita na alam mong iniluluto mo naman sa bahay at para sa pagkain ng everybody's pero tamad ka na maghanda sa bahay. So may mapapagmalaki ka na may mapagdadalhan ka sa bisita mo. So, kasi ibig sabihin nun, you've passed the standards of the maselan na Kapampangan kasi it's been around for, more than half a decade. Yes, half a century. Yes, and we're blessed kasi our market are both the Kapampangans and the what we call now the mga tourists, mga foodies, yes. So right now, do you still do research on other unknown Kapampangan cuisine?
We have. Meron pa rin naman kaming mga iba na what we call na sinaserve lang sa owner's table. I see. So yung mga yan, we serve them on special occasions. That's why when we do caterings, we always mention that what we offer is premium Kapampangan cuisine. Oh, okay. Who thought of Everybody's Cafe? Okay. Kasi hindi siya, Kapampangan restaurant siya, pero hindi siya Kapampangan name. Yeah. Okay, Everybody's Cafe was coined by my lolo and my lola. It was kasi the restaurant started in 1946. When That's after the war. yes. During that time, sabi, may Japanese dyan, may Americans and the Filipinos. So it's a neutral ground. Anyone can eat in the restaurant. So they coined it Everybody's Cafe. So para sa lahat. Para sa lahat. Yun pala. So and what year in particular? 1946. And then the building now in MacArthur Highway, it was inaugurated in 1967. I see. Okay. Briefly, what do you serve at Everybody's Cafe? We serve Kapampangan dishes. I see. And for example, Like how many? How big is your selection? we have a long, kasi Everybody's Cafe kasi, the format is turo-turo, so I wala see, kaming menu. Yeah. So, doon sa counter namin, we have at least, siguro mga 20 or more dishes. I see. Both the authentic ones, what commonly known to other people as exotic, but for me, they are authentic Kapampangan dishes. Authentic, yeah. And Regular. And the usual Filipino fare. Yes. O nga, sa iba exotic siya. Sa atin, it's regular So, food. it's a regular food. Yeah. So, ano ang all-time favorite ng mga tao sa Everybody's The Cafe? younger generation, Murcon. Yes. But the Older generation. the Camaro, the Paksi. Betute, and the Paksi See, with a 1-inch thick na fat. Yeah. Okay. How many branches do you have? We have 2 in Pampanga, the one in Nepo, and every Saturday we have one in Salcedo Market in Makati. I see. Who prepares the food? But up to now, tumutulong kayo to prepare? We have trained cooks at the big kitchen. Yeah. So sila na ang mga namin, yung mga katulong namin sa pag-prepare ng everyday food for the restaurant. I see. Ikaw, you in particular, ano favorite mo dun sa restaurant? Ako marami. Actually, in fact, Andy, even until now, I'll be turning 36. Hindi ko, pag nasa restaurant ako, hindi ko pa rin alam kung anong kakainin ko eh. So, wala akong particular na favorite doon. Lahat gusto kong tikman lagi. So, ano sa palagi mo secret ng Everybody's Cafe? Bakit lahat ng tao, hindi siya binitawan? It's become part of their family, a part of their routine. People who leave Pampanga, they make sure they come back on a regular basis and go to Everybody's Cafe to eat. Every time I'd go there, I'd see dignitaries, VIPs, government officials, not just from Pampanga, from other places. Anong secret bakit hanggang ngayon yung mga tao loyal sa Everybody's Cafe? Siguro, Andy, aside from the food, it's Yeah. the pagiging homey ng place. Okay. Yung pagiging homey na, it's not intimidating. Kasi doon, we pinapayagan namin yung mga families na bebenta kami ng mga litro para ng mga soft drinks na in liters para yung mag-sharing na lang sila. Tapos yung service namin, we make sure na lagi sila nakasmile. Kahit na gaano karami ang clients namin for the day na natataranta na sila, na-smile pa rin sila. It's really yung pagiging homey tsaka yung service ng place talaga. I think it's they trust the food, no? They trust that every time they'd go there, the recipe and the taste is the same. Yes, actually, if you will notice, Andy, in the restaurant, we don't have a menu, and sa turo-turo counter namin, we do not have price list. So that's one thing that will prove to everyone that people trust the food of Everybody's Cafe. Yeah. Wow, wonderful. Anyway, pagbalik po natin mga kaibigan, ipiprito natin si Poch. Kapampangan.
Mga kaibigan, nagbabalik po ang Spotlight. Kasama pa rin po natin si Poch Horolan ng Everybody's Cafe. Poch, I know I was telling my producer a while ago na every time pupunta tayo sa Everybody's Cafe, kung sino-sino mga nakikita natin, mga celebrities and mga dignitaries, please, sino na ang pinakain ng everybody sa kanilang mga palad? Oh, marami na. Yung mga naalala ko, Sige. for example, Presidents. Gustavo Macapagal. Of course, kumakain yan doon. Tapos, during the birthday of Cory Aquino, isang birthday, pinlano yon, and it was held in the restaurant. Fortunately, for security reasons, hindi siya nakarating. Tapos, but during the time na nakakulong si Ninoy sa Nueva Ecija, si Cory dumadaan yan sa restaurant, tsaka yung mother niya, to buy food for Ninoy. Para kay Ninoy, I see. Tapos yung brother niya si Butch, Blas Ople, of course, the former governor, si Estelito Mendoza. Tapos we hosted yung mga... GMA, of GMA, course. yes. Madalas GMA, dyan kumain dyan. Pag nag-entertain siya, gusto niya doon kumakain eh. Tapos... mga naging presidente, FVR. Sa catering. Sa catering. But not in the restaurant. Sa mga senators, si Kiko Pangilinan, every time he's here, doon kumakain. Iba yung reason ba't tumaba si Megastar? Tsaka si Megastar, lagi yung magre-request ng na longganisa. Talaga? Yung kasama yon. Sa mga business people, MVP. Manny Pangilinan. Suki namin yan. Tapos si MVP, kahit mga 15 minutes makikiusap yan, nakakain lang. Talaga? That's how busy he is. And then I remember one time, championship ng team niya ng Talk and Text. Wala na siyang time magpunta ng Araneta. Nagre-request siya kung pwede rin mag-set up ng TV and satellite sa restaurant. Wow! Kasi and then one time, nag-bike sila to Subic, but before going to Subic, sina Jaime Augusto Zobel de Ayala. Jaime Kumain din Zobel, sila sa restaurant. Wonderful. Mga ganung klaseng tao. Artista naman tayo. Artista. Sino mga artistang kumakain dyan? Artista, marami. Andy Alvis. Okay. Marami. Actually, numerous eh. Hindi ko na maalala hindi ko na Okay, to mention. just shows that dito sa Pampanga pag naghanap sila ng Kapampangan restaurant, kasi may reputasyon na talaga yan, Parang institusyon na yan eh. Tsaka No? I'm happy yung pag nasa restaurant sila, yung mga picture taking dun sa logo ng restaurant. So I'm very happy to see people doing that. Okay, if there's only one food na pwede kang kumain, marami, ang daming pagkain ng Everybody's Cafe, pero Poch, isa lang pwede mo kainin dyan. What would that be? Siguro that will be adobo. Yun ang comfort food mo? Yun ang comfort food ko. Especially yung adobong puti. Adobong puti. That's my comfort food. Okay. That's nice. Kapampangan yung adobong puti, no? Tapos may rock salt on the side, yung lalagay mo sa sinabaw na kanin. Perfect. Yes. What other food do you like other than Filipino and Kapampangan? I'm more into Asian and Spanish kind of cuisine. I see. Atin din yun, no? We're exposed to Spanish and Asian. Yes. So much. Okay. You have an idol chef or, idol on TV? I grew up watching Walk with Yan. Tapos, Talaga? kumbaga kung may childhood hero ko, kasama si Walk with Yan. Kasi bago na uso yung mga chef shows ngayon, di ba? Siya talaga no? Siya talaga, yes. 70s, 80s? Mga 80s. Tapos, international, si Mario Batali, si Jamie Oliver, mga yun. Sa Kapampangan, hindi uso ang healthy cooking, no? It's not a health food, no? It's all about comfort food. It's all about comfort food. But if you want to eat healthy in Kapampangan food, pwede, but in moderation. Yes, yeah. Okay. Your top 3 desserts. Top 3 desserts? Yes. Mahirap to. Sige. Yeah. Okay, chocolate cake. Chocolate cake. Blueberry cheesecake. And ice cream. And ice cream. Talagang very basic. Very basic. Basic lang naman talaga si Poch. Top 3 veggies. Broccoli. Yes. Ampalaya. And yung mga talbos na mga alugbati. Ganong klase. Top 3 condiments na you cannot live without. Condiments. Anything. Ketchup, vinegar, and toyo. Kailangan din yung mga yun. Hindi pwedeng wala yun. Wala yun, mamamatay ka. Pero kung Kapampangan, magiging 10 condiments na siya. Okay.
meron ka hindi kinakain? Meron din. Like what? Hindi ako mahilig dun sa mga liver. Liver. Liver, hindi mo gusto Mahilig yun. talaga. Mga laman loob, not so much Talaga? that. Sinong idol mo na na artista sa Hollywood? Si Brad Pitt na lang. Kasi Okay. gusto ko siya maging kamukha eh. Okay. Sige, okay. Ano ang ipapakain mo kay Brad Pitt? Yung ano natin, yung roasted pork asado natin. Roasted Yung asadong pork matwa. asado. Asadong matwa. Asadong matwa. Asadong matwa. Yun ba yung roasted pork Yung asado? papakain ko sa kanya. Okay. Okay, kung halimbawa dumating dito si ano papakain mo kay Pinoy? Kay Pinoy, Yes. kamaro, tsaka yung betute. Okay. Okay, ano papakain mo kay Ann Curtis? Fish. Alam bakit? Para paghihimay ko siya. Okay, sinong mga hindi mo gusto sa politics? Oh, Okay, okay. okay, don't mention names. Ano ipapakain mo sa kanya? Siguro yung mga mapapakla, tsaka yung mga maasim lang. Para makita ko yung ibang reaction sa faces nila. Okay, do you have a dream? Do you have a dream restaurant? You plan to put up your own restaurant? Kasi Yes. everybody knows that Everybody's Cafe is a family business. No? Does Pocho Roland want to put up his own restaurant? Yes, kasama nasa dream list ko 'yan kasi pero yung magiging restaurant, I want a artisanal type of restaurant. Oh. Not the type of restaurant na yung parang chain siya or yung commercial. Yung alam mo yun na people go there because this is your specialty. Yes. And doon lang nila matitikman yung Doon lang nila food na matitikman. yan. Yes. Okay. May other inclination ka other than cooking and eating and feeding people? I I appreciate music. Oh, okay. Tapos I like going to yung mga pang arts, mga artsy-fartsy. Medyo mahilig ako sa mga ganun. Okay. But you are basically an audience Yes. of art. Of art. Which is very important. Kasi, what is art when no one appreciates it, di ba? Tama. So we need people like you who are big fans and big followers of the arts. Tama. Kasi there was one time, my fiancé now dared me na, sama ka sa akin sa ballet, for sure makatulog ka. She doesn't know na I'm into yung mga Philharmonic Orchestra. Talaga? Ganyan. So, enjoy ako. So, hindi ako nakatulog. Okay. Sinong, alimbawa nag-argue kayo ni Tita Pet Roland, sinong masusunod? Ikaw o Tita Pet? Siyempre, siya pa rin. Siya pa rin. Ano lang ako, yes lang, yes. Yes Okay, ka lang ng yes. Okay. Anyway, okay. We all know that Tito Noel passed away a few years ago. 2 years? Magto 2 years na ako. Magto 2 years na si Tito Noel. No? So, how nag-move on na yung family? Yes, somehow. Yeah, somehow. Si Tita Pet nag-move on na. Pwede na siyang makipag-date, hindi pa? Hindi, mas stricto yung bodyguard niya eh. Stricto yung mga anak, hindi Stricto pa. yung bodyguard. Tita Pet, sorry ka na lang, stricto yung mga anak. Hindi ka pa pwede mag-date. Maybe after 2 more years, no? Or 3 more years. We'll see. At ang agreement namin, mag-alaga muna siya ng apo. Tita Pet, mukhang hindi na siya makakapag-date. Wala nang aabot doon. Anyway, magbabalik pa po ang Spotlight with Pocho Roland. It's a beautiful
Basta Kapampangan, manyaman. Nagbabalik po ang spotlight with with Pocho Roland. Ay, Tita Pet, sinang parati kitang nababanggit. Anyway, okay, we're going to play a little game with Poch. Okay, choose one, Poch, ha? Okay. Okay? Pwedeng or? Pwede. Okay. Pwede. Pork or fish? Pork. Fried or baked? Fried. Steamed or grilled? Grilled. Mango cake or chocolate cake? Chocolate cake. Why do I know? Parang alam ko na yung mga kasagot mo dito eh. Steak or lobster? Steak. Baligtad tayo eh. Lanzones or rambutan? Rambutan. Allergic ako sa lansones. Talaga? Okay, tocino or longganisa? Both. Coriander or basil? Coriander. Sinigang sa sampalok or sinigang sa bayabas? Oh, the buleng-leng or sampalok. Gusto ko maasim kasi. Okay. Hito or dalag? Hito. Tilapia or bangus? Bangus. Uy. Asado or menudo? Asado. Bagoong or tagilo? Bagoong. Morcon or embutido? Morcon. Oh, wow, yes, of course. Kamaru or betute? Pareho. Ice cream or halo-halo? Ice cream. Ay! Mami or lomi? Mami. Canton or bihon? Canton. Soda or iced tea? Soda. I knew that. Leche flan or ube jam? Leche flan. I knew it. Tuyo or tinapa? Tuyo. Spaghetti or palabok? Spaghetti with hotdog. Plain rice or fried rice? Plain rice. Omelette or fried egg? Fried egg. Tamales or suman? Suman. Suman. Yeah, me too. Sago o gulaman? Gulaman. Okay. Di ba pinagsasama naman yun? Nagsama Sagot gulaman naman ha. Si Randy talaga. Iron Chef or Master Chef? Master Chef. Master Chef, okay. Giada or Nigelia? Giada. Giada. Rock salt, madali, explain muna natin. Ano yung Giada or Nigella? Yung mga lady chefs, yung mga na-meron silang shows I sa see. Asia Food Channel. I see, okay. Okay, mga magagandang sexing yes. nagluluto, no? Rock salt or iodized salt? Rock salt. I see. Chicharong bulaklak or chicharong kawali? Lechon kawali, chicharong bulaklak. Pareho. Pareho. Alright. Diyos ko, nakakagutom, mga kaibigan. Anyway, kasi ako po, very interested din ako dito sa topic natin kasi our farmhouse called Alvis Farm, Balenang 1, is also a culinary destination. As a matter of fact, mamaya po pag-uusapan natin with Poch, yung farm ho namin is also a destination ng food tour ni Poch. So, ang gagawin niya, magpapareserve siya sa akin, tapos sa farm naman magluluto kami. I'm so excited with this because maraming pong bumibisita sa amin, mga kaibigan, families, people we don't know, and they eat in the farm. And I'm also a big fan and a big critic of food. Di ako marunong magluto. Kahit itlog, di ako marunong magluto. Pero, critic ako. I know kung masarap siya o hindi. At I can tell you na kulang ito, ganyan. Anyway, mga kaibigan, pinapatanong ni Randy, ano daw ang pinaka-exotic na pagkain na na-try mo na? Ako yung snake. Snake? And yung bayawak? worm sa Palawan, yung tamilok. Worm. Yun yung woodworm, yung pagka-chop ng wood, tapos bababad mo lang suka, and then Ay, sarap nun. parang pasta. Ang sarap nun. Masarap. Yes, gumagalaw dito. Hindi na kasi dire-diretso na sa akin. Dito na gumagalaw sa stomach na. Ew. Okay. Ano pa, bayawak, nakakain ka na? Bayawak, nung hindi nila sinabi sa akin na bayawak. Pero kung sinabi nila bayawak, di ako kakain. Bakit hindi ka kakain ng bayawak? Kasi mga endangered species yung mga yan. Talaga? Yes. Paano maging endangered? Ang dami-daming bayawak. Pero nakakatakot kasi kaya na-intimidate ako sa itsura nila. Okay. Palagay mo ba, Poch, na-invento na lahat ng pagkain? Wala na may invento pang bago? For me, not yet. Not yet. Kasi food continues to evolve. Yeah. Tapos, so
Laging meron, laging meron. Meron na may Kasi, invento, pero kasi no? yung, for example, yung adobo, it's a technique, hindi naman sa dish. Oo. Yung asado, it's also a technique of your roasting. So, lagi may bago na lalabas. I see. Okay. Okay. Does the Horolan family have an advocacy na hindi lang puro business, di puro pagkain? Ano basically yung advocacy ng Horolan family and Everybody's Cafe? Mas di ba, kasi tayo, Andy, di ba, meron tayong organized group, di ba? Yes, na yes, in an yeah. instant, we can have a festival. Yeah, yeah. So kami, on our part, ang advocacy namin is food culture. Yeah. Particularly Kapampangan food culture. Kasi kung walang gagawa ng ganito, mabilis yan makakalimutan. Kaya nga, we appreciate now, pag nakakita kami ng mga young generations who likes eating Kapampangan food, yung mga kamaro, mga betute, ganyan. Tuwan-tuwa kami. I see. Tuwan-tuwa kami doon. Okay. Oo nga eh. Kasi ngayon, yung mga bata hindi nila alam. Tapos parang nandidiri pa sila sa betute, totoo yun. Pero at least kayo hindi nyo tinigilan ng pagsiserve ng betute, no? Yes. So kaya sasabi lagi namin sa mga Pinoys na meron silang mga bisitang foreigners, huwag nilang gagawing dare yung pagkain ng Pilipino. I see. So yun, di ba, yung balut, I dare you to eat balut. Huwag yung ganon. Parang nakakatakot na. Nakakatakot, di ba? So natatakot tuloy sila sa pagkain natin. I see. Okay. We talked about Tito Noel a while ago, no? Okay. What has Tito Noel, anong naging legacy sa family ni Tito Noel? What has he taught you? Ay, yung isa, yung pakikitungo sa tao. And he's very sincere. Yes. Very sincere sa ganun, very sincere person. Tapos, And mga kaibigan, I'm sorry, Poch, no? Tito Noel Orolan had a show here in CLTV 36. Yeah, he's one of the first hosts. yes, one of the first hosts here in CLTV 36. Simpleng Usapan. Simpleng No, Usapan. with Noel Horolan. Ayan, isa pong napakatalino at napakabait, palakaibigan si Tito Noel, no? Palatawa. Palatawa, oh. Talagang no dull moment with him, no? Yes. I see. So, and a lot of times, every time I'd go to Everybody's Cafe, nandun siya, di ba? He entertains people, no? Yes. Parang siyang GRO ng ano, no? Mga GRO lahat kami doon. Anyway, so, your mom, anong legacy ni Pet Horolan sa Everybody's Cafe? And to the Kapampangan cuisine? She tinuloy niya tong business ng parents niya. And then she continues to promote and yung develop the yung mga pagkain namin, especially in promotion ng food. Even until now, gusto niya lagi na kung yung sinabi ng lola ko, dapat ganito lagi ang ingredient niya, hindi magbabago. So, walang balak mag-retire si Tita Pet? Siya parang wala eh. Parang wala kasi she loves what she's doing eh. Kaya, So, tuloy-tuloy lang yan. Tuloy-tuloy lang yan. Kahit na ready na si Poch Horolan at saka the kids to take over. Tsaka isa pang very, parang na-install sa amin ng mom, particularly my mom, yung sipag sa negosyo. Yung magkising na maaga, particular sa details, yun. Okay, hindi ba nagbabago yung lasa ng pagkain pag halimbawa wala sa mood yung mga cook, wala sa mood si Tita Pet o ikaw? Hindi nagbabago yung lasa ng food? Nagbabago yan eh. Kaya kami, every day we try the food that's in the counter. Para kung halimbawang ito, medyo kulang sa suka, kulang sa alat. At least madadagdag. So, ma-adjust kapag inreheat ang food. Tsaka alam ba, very particular matatanda sa amin. Even sa pag-init ng food pala, may art sila. Totoo? Paano? Nakikita nila, halimbawa, yan, medyo mas matubig pa yan. Tapos sabihin nila sa akin na, hindi, parang okay na to eh. Pero pag nilagay ko mo nga sa platito or sa food dish, masabaw nga. So, pati sa pag-init pala, very particular sila. I was gonna ask you, Poch, kung sino ng pinakamaselang customer na sinerve nyo ng food, no? But basically, all the Kapampangan masela niyan sa pagkain, no? But I will ask you anyway, sino na ang pinakamaselan ninyong naging customer? Actually, there was one time, nasa Baguio ko, tumawag sa akin, I got a call from my friend. At actually, ito kasi yung mother niya, parang nanay-nanayan ko sa food. Her name is Beth Romualdez. Beth Romualdez, Sabi niya sa akin, we are on our way to Pampanga. Is it okay if you have breakfast in your place? Open na ba kayo? Tapos sabi ko, sino ba mga kasama mo? Kami mga nag-judge dito sa Chefs on Parade. Oh, wow, my so God. they are Myrna Sigismundo, Mickey Phoenix, Grenda Barreto, Conrad Calalang. Oh my God. Imagine all those people in one table, in one place, eating our food.
Oh my God. So para sa akin, sila na siguro yung That isa sa was- mga mas selan. That is the test of ano. Oh my God. Yes, that's true. Wow. I'm sure you We passed with passed flying with colors. flying colors. Okay. Wow. Anyway, ladies and gentlemen, more of Pochorolan and his cooking when Spotlight returns. Pangan, it's a beautiful night, and you are on Spotlight. It's a beautiful night, and you are on Spotlight. Nagbabalik po ang Spotlight with Poch Horolan. Okay, Poch, the whole of Pampanga will know now that you are about to tie the knot. Yes. Okay, who's the lucky girl? Her name is Zaza. Zaza. Yeah, I met Zaza. met She's Zaza very before. sweet. Yes. And Zaza is from? She's from Malabang. I see. So you're tying the knot on September 29. All right, congratulations. Lapit And congratulations sa'yo, Zaza. Good luck. Anyway, what spices your life, Poch? Actually, marami. Maybe my interests. Your interests. Anong tips mo sa mga gustong magtayo pa ng napakarami ng mga Kapampangan restaurant sa Pampanga? Ako lagi sinasabi sa mga tao na you put love in what you're cooking. Yeah. And you also love what you're doing. And it will love you back. Yes, that's true. Yes. Okay, kung vegetable daw si Poch, ano siya? Ano ko, yung medyo mahirap to Kaya pala spotlight ng pangalan to, on the spot. Kaya Kung nga. vegetable ako, sabi mga broccoli. Yan. Kasi Ayan. mga broccoli, kasi gusto ko nutritious eh. Kahit hindi ako mukhang nutritious. Kung spice ka daw, what will you be? Kung spice ako, I'll be a saffron. Uy. Very tasty. So, kasi kahit konti lang, pero it makes a big difference. If you are a fruit, what would you be? Mansanas. Wow. Kasi Apple, yes, apple. yes. Okay. Let's go back to the local celebrities naman. Okay. Kung pagkain si Lilia Pineda, ano siya? Si Governor Lilia Pineda. Ano siya, yung favorite ko na adobo. Bakit siya adobo? Kasi it's simple, but she gets the job done. Alright. Okay. Kung pagkain si Vice Gov Yenggel, ano siya? Inihaw ng itlog. Hindi. Ay, inihaw ng nilagang ano siya? itlog sana sasabihin ko kasi maganda yung ulo ni Ano siya, Vice Gov. caldereta. Bakit caldereta? Kasi sa labas, cool lang siya. Pero pag sa loob ng court, fiery siyang coach. Yes, I like that. I like that. Okay. Okay, kung pagkain si Among Ed, ano siya? Paksiw. Bakit paksiw? Kasi yung somehow in-spice siya ang buhay ng mga Kapampangan eh. Especially nung naging governor siya. I see. Okay. Kung pagkain naman si Oka Rodriguez, ano siya? Yung favorite niya, yung palaka. Palaka. Betute. Betute. Kasi sinasabi nga niya sa akin before, ang frog is a symbol of Kapampangan's resiliency. I see. So, Oka is the image model for resiliency, no? Kung pagkain si Apo Seto, ano siya? Kung pagkain si Apo Seto, yung age na fog, yung hindi naman age, pero foie gras. Foie gras. Foie gras. Bakit foie gras? Kasi yung simple lang si Apo Seto, pero very important siya sa buhay natin mga Kapampangan. Okay. Sonia Soto. Ma'am Sonia. So, Wala akong maisip pero ako, Bicol Express. yun sabi ko nga, pwede rin siya sisig. Sisig Pwede yan. siya sisig. Sizzling. Sizzling. Ay, Ma'am Soto, sizzling daw po kayo. Okay. Okay, kung pagkain si Levi Laos, ano siya? Kung pagkain si Levi Laos, ano yan, top grade Wagyu steak. Wow. Mahal. Tsaka prime. Prime. All right. Way to go, Mr. Laos. Okay, what about Bishop Ambo? Bishop Yan. Ambo. Ano ba to?
isip ako ng food na pwedeng pwedeng i-connect sa pagiging missionary niya eh. Kasi for me, it's like a missionary. Oh, yes. Bishop yes, Ambo, yes. yes. So, hindi wala akong maisip na food for it. Siguro, biringhi. Yeah. Yeah, pwede yan. Biringhi. Yan. What distinguishes Kapampangan food from the rest of the Filipino cuisine? Yung Kapampangan food kasi, mas malasa. Tapos, mas robust yung panlasa ng food natin. And then, kasi when you say Filipino food in general, marami yan eh. So, pwede maglalasang gata, pwedeng plain lang na inihaw. Pero pag ginawa din sa Pampanga, alam mo, medyo may inaangat ng konting level ng pagkain. I see. For example, kung halimbawa punta ka ng Batangas, magluluto ka ng bulalo, o yung nilaga nila doon, it's just yung beef na pinakulo mo with gulay and patatas. Pero pag dinala mo yun sa Kapampangan, gusto nila, meron pa siyang atbo, meron pa siyang mais. So, yung mga ganong klaseng bagay. Okay, Poch, you're on spotlight. You're on the spot. But basically, I think you and Tita Pet and all your cooks are put on the spot every day of your lives, no? When you serve the food, eto na. Iniistima na kayo, you're on the spot. Gina-judge kayo ng mga tao kung masarap yung niluto nyo, yung serve nyo and everything. So, for you, Poch, what do you think will be the most important ingredient in a life of everybody's cafe? Actually, you can't please everyone. No? Yeah. So, we also have our shares of yung may madi-disappoint. Sabihin nila, with all the hype, pagdating namin dito, ganyan lang pala. Pero we always do our best in pleasing the people, by serving them yung masarap na pagkain na kilala kami. Yung type of service na with a smile na binibigay namin sa mga tao. Yeah. At saka we try to accommodate everybody. All right. Okay, Poch. Time for our last message. Yung mga hindi pa po nakaka-try sa restaurant namin, please visit our Very branches. few siguro yan, no? Please visit our branches. We have one in San Fernando, tsaka po sa Angeles City. Tsaka po yun, sama-sama po tayong ipagpatuloy na binibigyan importansya yung pagkain natin, lalo yung pagkain Kapampangan. Wow, thank you very much, Poch. Thank you, Andy. It's a privilege. Yes. Mga kaibigan, gusto kong batiin lahat ng mga nakikita ko sa mall, lahat ng mga nakikita ko sa palengke, mga security guards sa mga bangko na nag-hi po sa akin at nagsasabing nanonood po sila ng Spotlight. Maraming salamat po at kahit po sa labas nababati niyo po ako. Marami pong salamat. It means a lot to us po pag na babanggit nyo sa amin na nanonood kayo ng Spotlight at CLTV 36. Sabi nga nila mga kaibigan, ang buhay ay parang isang ulam. Ito ay magiging masarap at ganap lamang kung kompleto ang kanyang rekados. Kaya lang, dapat ay alalay lang sa alat. Mainam kung may konting tamis, haluan ng katamtamang anghang at kung kinakailangan, kurutin ng konting asin. At ang pinaka-importante, haluin ito at lutuin sa kalinga at pagmamahal. Hanggang sa muli, ako po si Andy Alvis na niluto ng napakasarap na rekado ng aking mga magulang. Magandang gabi po. Masayang kwento.